maiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng 2 Pinoy seafarer na nasawi sa missile attack ng Houthi rebels. Pag-aabot ng tulong ng pamahalaan tiniyak ng presidente. 11 Pilipinong tripulante na nakaligtas sa missile attack ng Houthi rebels sa katakdang umuwi ng Pilipinas bukas. 9 na crew ng MV St. Nicholas na tinake over ng Iran dumating na rin kagabi. Comelec at South Korean firm na Miru pumirma na ng kontrata para sa lease ng full automated election system sa 2025. Rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. AFP Lady Gunner at Senate Lady Defenders suwagi sa opening games ng UNTV Volleyball League Season 2. Dating madilim na kampo ng Masbate Provincial Police Office na pailawan na ng Members Church of God International. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 11, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Paalis na ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Germany at Czech Republic para sa kanyang official visits. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete sa kanyang pag-alis ng bansa. Mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ang mga dadaluhang pagpupulong ni PBBM sa Germany at Czech Republic? Yes, Ayla, inaasahan na makakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga malalaking kumpanya sa Germany at Czech Republic sa kanyang pag-alis ngayong hapon papuntang Berlin. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Berlin ay bilang pagtugon sa naging imbitasyon ni German Chancellor Olaf Scholz at Czech Republic naman ni President Petr Pavel. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nais ng Pilipinas na palakasin ang relasyon nito sa dalawang bansa kung saan may 36,000 na mga Pilipino sa Germany at 7,000 naman sa Czech Republic. Sa kanyang state visit sa Prague, ilang kasunduan ang inaasahang malalagdaan, kabilang na dito ang isang labor agreement para sa kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa. Bandang 2:00 ng hapon ang alis ng Pangulo kasama ang delegasyon na tinaasahan natin na magbibigay siya ng kanyang pre-departure speech. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naulilang pamilya ng 2 Filipino seafarer na nasawi sa missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Sa isang social media post, sinabi ni PBBM na kaisa siya ng buong bansa sa pagdadalamhati at pakikisimpatya sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Tiniyak naman ng Pangulo na ginagawa na ngayon ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang maiuwi ng Pilipinas ang labi ng mga ito. Bukod pa rito ang plano ring repatriation sa 13 pang Filipino seafarers na nakaligtas sa missile attack. Ayon pa sa Pangulo, kaisa ang Pilipinas ng buong mundo sa panawagan na tigilan na ang ganitong uri ng mga karahasan at irespeto ang freedom of navigation. Muling ipinangako ng pamahalaan ang pangangalaga sa kapakanan at kaligtasan ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Hinikayat naman ng isang mambabatas ang Department of Foreign Affairs o DFA na makipag-usap sa mga kaalyado sa Middle East upang matiyak ang freedom of navigation sa international shipping routes. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Muling tiniyak ng pamahalaan ang commitment nito para sa pagtataguyod ng kapakanan at kaligtasan ng lahat ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patuloy na magsisikap ang gobyerno upang maproteksyonan ang karapatan at maisulong ang kapakanan ng Filipino migrant workers. Ginawa nito ang pahayag matapos masawi ang 2 Filipino seafarers kasunod ng missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel na naglalayag sa
Gulf of Aden. Bukod sa 2 nasawi, may 3 kababayang crew ng commercial ship ang lubharing nasugatan sa insidente. Ligtas naman at accounted for ang 10 iba pa. Nagpaabot ng pakikiramay ang liderato ng Kamara sa mga naulilang pamilya ng mga kababayan at tiniyak ang suporta para sa kanila. Samantala, hinikayat naman ng isang mambabatas ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnay sa mga kaalyado sa Middle East kasunod ng insidente. Batay kay Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Tutor, Chair ng House Committee on Civil Service and Professional Regulation, dapat iginiit ng DFA ang panawagan ng Pilipinas sa mga ito na tiyakin ang freedom of navigation at kaligtasan ng lahat ng barkong dumadaan sa Gulf of Aden, Red Sea at Suez Canal. Umapila rin ito sa mga kapwa mambabatas na trabahuhin na ang Magna Carta of Seafarers at tutukan ng mga probisyon sa panukalang batas kung saan may concern ang Malacanang dahil sa legal na usapin. Anya, dapat gawing tama ang measure alang-alang sa buhay at kinabukasan ng mga Pilipinong manlalayag. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na ng Pilipinas kahapon ang 9 sa 18 Filipino crew ng isang oil tanker na tinake over ng Iran sa Gulf of Oman noong Enero dahil sa issue ng ownership. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan inaasahan na makakauwi yung lahat ng Filipino crew ng MV St. Nicholas? Aga, umaasa ang Department of Foreign Affairs na ngayong buwan ay makukumpleto ng makauwi ang 18 Filipino crew nitong MV St. Nicholas na tinake over nga ng Iran nitong nakaraang buwan o buwan ng Hunyo o Enero. Umaasa ang Department of Foreign Affairs na makakauwi na ang 18 crew. Kahapon ng hapon, nakauwi na ang 9 sa 18 Filipino crew nitong oil tanker na hinarang sa Iran sa Gulf of Oman nitong January 11. Nauna nang nakauwi sa bansa ang isang crew kamakailan. Sa Miyerkules aga, inaasahang makakauwi na rin ang 2 crew pabalik dito sa Pilipinas. At bago matapos ang buwan ng nitong buwan ay ang DFA ay umaasang makakauwi na rin ang natitira pang 6 na crew. Kaya sila nakakauwi dahil nakakahanap na ng replacement, yung manning agency, replacement na Russian tripulante. So unti-unti nakakauwi na. Paliwanag ng Department of Foreign Affairs, nakakahanap ng kapalita ng ibang mga lahi ang manning agency kaya pinapayagan silang makauwi sa bansa. Hindi naman daw pinagmamalapitan ang mga Pilipino crew at tinatrato bilang isang hostage. Sa katunayan, nadalaw na sila ng Philippine Ambassador to Iran na si Ambassador Roberto Manalo. So we want as soon as possible, certainly by Ramadan, itong Ramadan period, sana makauwi na. No? Pero maganda dyan, hindi sila nasa war zone. Iba to yung mga nasa Yemen, ha? Ibang grupo to. Makakatanggap ng financial assistance at reintegration program ang mga ito bilang tulong ng pamahalaan sa kanila. Tinake over ng Iran ang MV St. Nicholas noong Enero bilang dahil sa usapin ng ownership. Isa itong Marshall Island flag carrier at kontrolado ng United States at Greek operated. Samantala, nakatakda namang dumating bukas ng gabi ang 11 crew ng True Confidence, ang cargo ship na tinamaan ng missile attack ng Houthi rebel noong nakaraang Miyerkules, March 6. May 11 na makakarating na bukas ng gabi, 6 p.m. dito. Tapos yung 2, may injuries pa nasa hospital pa sa Djibouti. 15 ang Pilipino crew ng barko, 2 ang nasawi, 3 ang sugatan, samantalang wala namang tinamong injury ang 10. Mula sa 3 sugatan, 1 lamang ang binigyan ng clearance ng ospital para bumiyahe. Mananatili pa sa Djibouti Hospital ang 2 pang Pilipino habang nagpapagaling. Hanggang ngayon aga, wala pa rin nakikita o hindi pa rin nakikita ang labi ng 2 Pinoy na nasawi.
Siya mo ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mahigit 70% ng mga Filipino ang handang ipaglaban ang Pilipinas sakaling magkaroon ng kaguluhan laban sa dayuhang bansa. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey ng Octa Research Group na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Nakahandang ipagtanggol ng nakararaming Pilipino ang ating bansa sakaling magkaroon ng kaguluhan laban sa dayuhang bansa. Sa pinakabagong tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research mula December 10 hanggang 14 ng 2023, tinanong ang 1,200 tao kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? 77% ng mga nakatatandang Pinoy na sumagot na handa nilang ipagtanggol ang bansa. Pinakamalaking porsyento sa Mindanao na nakakuha ng 84%, nasa 76% naman sa National Capital Region at pinakamababa sa Visayas na 62%. Pinakamataas na porsyento naman sa mga rehiyon ang Davao Region at Caraga na may 96%, sinundan ng 95% ng Sorsogon. Pinakamababa sa Central Visayas na 52% at Bicol Region na 54%. Samantala, ayon naman kay Professor Renato De Castro, International Studies expert mula sa De La Salle University, tungkulin ng bawat Pilipino na ipagtanggol ang ating bansa. The country is not the sole prerogative of the Armed Forces of the Philippines, nor the defense establishment, nor even the government. It is a responsibility of every Filipino citizen. They have to basically take that responsibility of being able to defend their own islands. Kamakailan hinikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga mamamayan sa Batanes na maging Army Reservists. Ang Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilaga ng bansa, kung saan nandoon ang Mabulis Island na nasa 88 miles lamang ang layo mula sa dulong isla ng Taiwan. Malapit din ito sa Philippine Rise na tinitignan ng mga eksperto na maaaring posisyonan ng China sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Sa kasalukuyan, patuloy na nagsasagawa ng maritime domain awareness sa lugar ang barko ng Philippine Coast Guard. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Nirespondihan ng Coast Guard Station Romblon na ang isang passenger vessel na sumadsad sa may katubigang bahagi ng Sitio Abuyog, Barangay Kapaklan, Romblon, bandang alas 11:45 ng gabi, March 10. Nasagip ng Coast Guard ang nasa 168 mga pasahero na sakay ng MV SWM Salve Regina, gayon din ang 55 crew at 21 rolling cargoes na sakay nito. Sinasabing umalis ng magdiwang Port Romblon ang barko bandang alas 9 kagabi. Sa ngayon ay patuloy na minomonitor ng Coast Guard substation ang status ng sumadsad na barko at wala pa namang naobserbahan na senyales ng posibleng oil spill. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang dahilan ng pagsadsad ng barko. Matagumpay na nasabat ng Philippine Navy ang nasa 64 million pesos na undocumented tobacco product sa Manok Mangkao Island, Simunul, Tawi-Tawi noong Sabado, March 9. Kasalukuyang nagsasagawa ng Maritime Security Patrol ang Philippine Navy nang makita nila ang kahinahinalan sa sakyang pandagat. Sa pag-iimbestiga, doon na nakumpirma na naglalaman ng undocumented tobacco products ang sasakyan na i-turn over na sa Bureau of Customs sa Port Bonggao Station ang tobacco products para sa mas masusipang investigasyon bago i-dispose. Inaprubahan ng Commission on Higher Education o CHED ang application for government authority ng Samar State University para sa kanilang medical degree program. Ayon kay CHED Chairperson Prospero De Vera III, ang pagpapalawak ng medical education sa Samar ay pagtupad at alinsunod sa Republic Act No. 11509 o Doktor para sa Bayan Law.
Sa kasalukuyan, wala pang state college o university sa Eastern Visayas kung saan maaring makapag-aral ang mga estudyanteng nagnanais ding maging doktor. Nagpasalamat at nagagalak naman ang presidente ng SSU na mapabilang sila sa mga public universities na mayroon ng medical program. Inilunsad ng Philippine National Police Women's and Children Protection Center ang e-learning project para sa mga pulis. Layo nito na gabayan ang mga pulis sa paghawak ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata at babae. Isa sa ilalim sa iba't ibang rapid orientation session ang mga pulis para maunawaang maigi ang iba't ibang usapin kaugnay sa women's and child abuse. Maging ang mga batas kaugnay rito at ang mga karapatan ng mga kababaihan at bata, medico-legal at ang tinatawag na pink blotter. Pinaiimbestigahan sa Senado ang pagkakadiskubre ng Bureau of Customs o BOC sa dalawang luxury cars noong Pebrero. Naghain si Senator Sherwin Gatchalian ng resolusyon na layong maimbestigahan ang iligal na pagpasok ng dalawang Bugatti Chiron para anya matugunan ang hindi nakukolektang buwis dahil sa luxury cars smuggling. Tinatayang aabot sa 165 million pesos ang buwis na dapat nakolekta ng gobyerno mula sa importasyon ng dalawang sasakyan. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kumakalat na balitang nagbibigay sila ng 12,000 pesos na ayuda para sa mga senior citizen. Ayon sa kagawaran, walang programa na ipinatutupad ang DSWD, subalit mayroong maaaring i-avail na assistance sa mga senior citizen mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o ICIS at Social Pension for Indigent Senior Citizens. Nakapaloob ito sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 na maaaring makatulong sa mga matatanda na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bumisita lamang sa mga official social media accounts ng DSWD para sa mga updates at aktibidad ng ahensya. Good news po para sa mga motorista, magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, March 12. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 25 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 50 centavos naman ang bawas sa presyo ng gasolina at 30 sentimos na rollback sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo at demand ng langis sa international market. Base sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, umabot na sa 80% ang consolidation ng mga public utility vehicles sa buong bansa. Sa ngayon ay mayroon na lamang mahigit isang buwan ang mga PUV operator bago ang deadline ng franchise consolidation. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Patuloy pang nadadagdagan ang mga nagpapakonsolidate na public utility vehicles ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ang mga PUV na dating pagmamayari ng mga individual operator na bumuo ng bagong kooperatiba o korporasyon na bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program na isinusulong ng pamahalaan. Kasama dito ang mga bus, UV Express at mga tradisyonal na jeep. Ayon sa LTFRB, nasa 80% na ng mga PUV sa buong bansa ang nakapag-consolidate na. Sa Metro Manila, 96% na ng mga active PUV ang nakapag-consolidate na, habang nasa 80 to 90% ng mga pampublikong transportasyon sa mga probinsya ang consolidated na. Sa datos ng LTFRB, nasa higit 150,000 ang mga PUV sa buong bansa. Matatanda ang inianunsyo ng Malacanang ang pagpapalawig ng deadline sa consolidation hanggang sa April 30 ngayong taon.
Samantala, kumpiyansa naman si LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III na maibabasura pa ang 2 kaso na inihain sa Supreme Court kaugnay ng implementasyon ng PUVMP. Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Bio Association Incorporated laban sa modernization program dahil sa lack of legal standing and violation of the principle of hierarchy of courts. Samantala, muli namang binigyang diin ng LTFRB na mahalaga ang modernisasyon para sa mas maalwang pagbiyahe ng mga commuter. Malaya rin anya ang mga kooperatiba na mamili ng modelo ng mga modernong jeepney na kanilang ipapalit sa mga traditional na jeep basta pasok ito sa Philippine National Standards. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumirma na ng kontrata ang Commission on Elections at ang South Korean firm na Miro para sa lease of pagrerenta sa full automated election system sa 2025. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong pirmahan ng kontrata ng COMELEC at Miro? Magandang tanghali, Aga. Formal na ngang nilagdaan ng joint venture na pinangunahan ng South Korean company na Miro Systems Limited at ng Commission on Elections o COMELEC ang kontrata para sa pagrenta ng full automated election system sa darating na May 12, 2025 midterm elections. Kabilang na rito, Aga, ang lease o pagrenta ng 110,000 na automated counting machines o ECM, ballot boxes, laptops at iba pang election peripherals. Nagkakahalaga ng 17.988 billion pesos ang bid ng Miro para sa kontrata. Mas mababa ito sa 18.827 billion pesos na aprobadong pondo sana para sa kontrata. Ibig sabihin nito, Aga, nakatipid ang COMELEC ng mahigit sa 800 million pesos. Pagkatapos ng pagpirma ng kontrata ay ang notice to proceed para sa aktual na pag-execute ng kontrata tulad ng mass production ng mga makina na gagawin sa South Korea. Ipinagmalaki ng presidente ng Miro na si Jin Bok-chong na 2 dekada na silang umiiral at naging bahagi o provider sa mga halalan sa Russia, Iraq, Republic of Congo at iba pa. Tiniyak naman ng COMELEC na tututukan nila ang pag-comply ng Miro sa kontrata. Kabilang na rito ang paggawa ng mga makina na inaasahang tatagal ng 6 na buwan. Ayon pa kay Chairman George Erwin Garcia, pagkatapos ng halalan ay isasauli nila yung mga makina sa Miro dahil lease nga lang ang kanilang gagawin. Kanina, Aga, ay binalaan din ng COMELEC o nagkaroon siya ng warning ang COMELEC sa Miro na huwag i-entertain ang sinumang maaring partido na lumapit sa kanila para mang-impluwensya sa araw ng halalan. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Nais paimbestigahan ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro sa Kamara ang pagkakapili sa automated election system provider na Miro Systems. Nanawagan din ang mambabatas sa Commission on Elections na ipagpaliban ang pagkakaloob ng kontrata sa kumpanya. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang ikinababahala ng mambabatas kaugnay ng Miro Systems? Ella, questionable para kay House Deputy Minority Leader at Teachers Party Representative Franz Castro ang reputasyon ng Miro Systems, isang South Korean firm na nakakuha ng multi-billion pesos 2025 automated polls contract. Ayon sa makabayan black lawmaker, pumalya ang Miro voting machine sa eleksyon sa Congo at Iraq. Nakakabahalaan niya ang ulat ng insidente ng technical glitches, malfunctioning hardware at software errors na nagresulta sa inaccurate vote counts at antala sa election results. Bunsod dito, malaki rin anya ang magiging banta sa electoral system ng bansa dahil sa mga napasabing o napaulat na pagpalya ng Miro voting machines. Kaya nananawagan ito ng komprehensibong investigasyon sa pagkakapili sa Miro bilang voting machine provider para sa Philippine elections. Nais din ito na ipagpaliban na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakaloob ng kontrata sa Miro. Balik sa iyo, Ella.
Salamat, Rosalie Coz. Ibay sa pamamagitan ng isinagawang plebisito nitong weekend ang paglikha ng 3 bagong barangay sa Marawi City. Mataas din ang naging voter turnout sa plebisito. Ito ang report ni Dante Amento. Tagumpay at mapayapa ang isinagawang plebisito sa Marawi City, Lanao del Sur nitong nakaraang Sabado, March 9. Panalo ang yes votes para ratipikahan o pagdibayin ang paglikha ng 3 bagong barangay sa lugar. Ito ay ang mga Barangay Sultan Corobong, Barangay Sultan Panaruganan at Barangay Anguyaw. 2,123 ang aktual na bumoto, 2 lang dito ang bumoto ng no o tutol sa pagbuo ng mga nasabing barangay. Nasa 93.73% naman ang voter turnout sa plebisito. Nagpasalamat naman ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng mga naging katuwang nila sa ligtas na pagsasagawa ng plebisito, kasama ang Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at lokal na pamahalaan ng Marawi City. Ayon sa COMELEC, patunay ito ng matapat na pagganap ng kanilang tungkulin para marinig ang boses ng mga tao sa isang halalan, mapalokal man o national. Samantala, sa darating na April 13, isa pang plebisito ang idaraos pa rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kaugnay naman ito sa pagbuo ng 8 munisipyo o bayan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang konstruksyon ng Phase 1 ng North-South Commuter Railway Project mula sa Malolos patungong Bocaue, Bulacan. Ang detalye hatid ni Nestor Torres live. Nestor, may posibilidad ba na magamit na ngayon taon niyang bahagi ng North-South Commuter Railway dyan sa Bulacan? Sa ngayon ay hindi pa ito magagamit dahil natapos lang dito yung viaduct o yung kalsada na Malolos to Bocaue, pero yung operation ng tren Valenzuela to Malolos 27 pa at yung kabuuan nito ay matatapos nga at fully operation naman sa 2019. Natapos na ang construction sa ginagawang North-South Commuter Railway o NSCR Phase 1 sa lungsod ng Malolos hanggang Bocaue, Bulacan. Dito dadaan ang tren ng NSCR patungong Clark International Airport at palawas sa Tutuban na Blumentritt, Buendia hanggang Calamba, Laguna. Ayon kay USEC DOTR Secretary Georgita Aquino, ang milestone na ito ay pagtugon sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na full speed ahead na matapos na nga at makumpleto ang mga railway project sa lalong madaling panahon. Base sa bagong target ng DOTR, magkakaroon ng partial operation ang NSCR mula debut nito hanggang Valenzuela at Micawayan patungong Malolos. Ngayon, tapos na ang viaduct o itong kalsada nga ng mula Malolos hanggang Bocaue. Sisimulan naman ito sa 2024 ng Abril ang pagkakabit ng viaduct riverbank at patungo ito ng Marilao to Micawayan patungo rin ng Marilao Station na nasa tapat naman ng SM Marilao. Ito na ang kukumpleto sa viaduct ng Bulacan segment NSCR Phase 1. Malaking tulong ang nasabing commuter sa travel time ng mga pasahero upang mapabilis ang biyahe nila. Ako the latest live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Inilikas ang mga non-essential staff ng Embahada ng Estados Unidos sa Haiti sa gitna ng tumitinding gang violence sa bansa. Inanunsyo ito ng US Embassy sa isang pahayag sa social media. Pinaigting din ng Americans ang seguridad sa kanilang misyon sa Kapitolyong Port-au-Prince. Kasunod ito ng mga pag-atake ng mga gang sa airport, police stations at prisons. Nais ng mga itong magbitiw na sa pwesto si Haitian Prime Minister Ariel Henry. Patungong Middle East, ang isang US military ship dala ang mga equipment sa pagtatayo ng isang pansamantalang pier sa baybayin ng Gaza. Naglayag paalis sa military base sa Virginia, USA ang support ship na General Frank S. Besson. Kasunod ito ng pahayag ni US President Joe Biden na gagawa ng floating harbor ang Estados Unidos upang makatulong sa pagpapadala ng kinakailangan tulong sa Gaza
sa pamamagitan ng karagatan. Nagbabala na ang United Nations sa nakaambantag gutom sa Gaza Strip. Ilang leading news agencies ang nag-withdraw na ng larawan ni Catherine, Prince of Wales at kanyang mga anak. Naniniwala ang mga ito na minanipula ang nasabing litrato na ipinamahagi ng Kensington Palace. Ang picture na kauna-unahan mula ng sumailalim ito sa abdominal surgery ay inilathala sa gitna ng mga espekulasyon kaugnay sa kanyang kinaroroonan at lagay ng kalusugan. Wala pang inilalabas na komentaryo o reaksyon ang Kensington Palace sa isyung ito. Nasungkit ng defending champion AFP Lady Gunnar at silver medalist Senate Lady Defenders ang panalo sa opening games ng UNTV Volleyball League Season 2 kahapon. Samantala, mas pinalaki naman ang cash prize para sa bawat mananalong koponan. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadias. Country's first and only charitable volleyball Makapigil hiningang bakbakan ang nasaksihan sa opening games ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila kahapon. Sa Game 1, namuhunan sa magandang atake ang Lady Patrollers para kunin ang Set 1 laban sa defending champion AFP Lady Gunnars 25-18. Kumonekta ng 16 versus 15 attack points ang Lady Patrollers. Nakakuha rin ng 7 points ang PNP dahil sa errors ng AFP. Second set, hawak pa rin ng Team PNP ang momentum, 30-28. Subalit pagsapit ng third set, naka-bounce back na ang defending champion, 17-25. Nakapagtala ang AFP ng 5 service ace. Nagtuloy-tuloy na ang magandang chemistry ng Lady Gunnars na kumuha ng mayorya ng puntos sa atake at opponent errors. 17-25 sa fourth set at 11-15 sa last set. Panalo ang AFP Lady Gunnars. Best player of the game si May Madulid na nakakuha ng 33 points kung saan 29 ay mula sa attacks, 3 blocks at isang service ace. Sobrang saya na nanalo kami, nakuha namin yung game 1. Medyo nahirapan, pero nakapag-adjust unti-unti. So, yun, kaya nakuha namin yung win ngayon. So, tsinaga talaga. Yung nakita namin kasing kulang, so, kailangan mapag-practicean namin yun sa susunod. Para sa susunod na games, medyo hindi nahirap po, kakayanin na lahat. Naunahan namin sila ng 2 set. Sabi ko, kapit lang tayo. Huwag tayo bumigay basta-basta. Bumago yung nawala yung sa amin eh. Yung, medyo na sila kinakabahan pag lumalamang yung AP. Sabi ko, bawi lang. From that time on inside of the Senate. Ay, sus, ano sabi mo? The other end as well by Angeles. It's a break. All into play. Live with the set. Well done, coming off the bench. At sa Game 2, dinumina ng Season 1 silver medalist Senate Lady Defenders ang Judiciary Justice Servers sa hardcourt via 3 straight sets. Subalit hindi ito naging madali sa Lady Defenders dahil dikitan lang ang laban. 26-24 sa first set, 25-21 sa second set, scoring 19 versus 6 sa atake ang Senate. Habang sa opponent errors naman kumuha ng 15 points ang Judiciary. Third set, pinakababa ng Justice Servers, scoring 19 attack points ang Lady Defenders. Subalit kinapos na ang Judiciary, 26-24, panalo ang Senate Lady Defenders. Nanguna sa Lady Defenders si Menchito Viera na humakot ng 22 points. 20 dyan mula sa atake at 2 naman sa blocks. Ang adjustment po namin yung makadepensa kami, makareceive kami sa mga palo ng mga kalaban. Aminado si head coach Arnaldo Dino na hindi pa makapag-gel ng maayos ang kanilang team kaya nangangapa pa sa isa't isa. Marami kaming bagong players, no? Na limited yung resources din namin, okay, in terms of skill, no? And then yun nga, still adjusting on
the different aspect, yung defense and offense of the team. Samantala, mas pinalaki naman ang cash prize ngayong season na aabot sa mahigit 2 million pesos na itutulong ng lahat ng kasaling team sa kanilang napiling beneficiaries. Pinangunahan ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ang opening program kahapon kung saan pumarada at pinakilala ang 8 team na magtutuos para sa 1 million pesos championship prize. I am happy to announce, nag-umpisa po ang UVL, ang ating gold ay 500,000 lang. Ina-announce namin today, ang ating pong gold ngayon ay magiging 1 million pesos na po. At yun ay para pa rin sa ating mga chosen charitable institutions. Ibig sabihin po, ang gold ay 1 million na, ang ating pong silver ay 500,000 na, ang ating bronze will get 300,000 pesos, ang ating pong fourth naman ay makakakuha ng 150,000 pesos. And of course, wala pong masisiro dahil the remaining teams who will get 5th to 8th place ay makakakuha pa rin ng tig 50,000 pesos bawat isa po sa kanila. This is not going to be the last season for us, but this is going to be the second, and looking forward na marating pa po natin hanggang uso pa ang bola. Binigyang pagkilala rin ni UBL Commissioner Ronnie Magsanok ang kontribusyon ng kababaihan sa sports at public service sa pamamagitan ng UBL. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikisa, pakikilahok at higit sa lahat sa pagsama sa advokasya ng aming mahal na si Kuya Daniel Razon. Pagtulong sa kapwa, paglalaro at higit sa lahat pagkakataong mabuhay muli ang inyong mga pangarap. At sa lahat ng government agencies, mga manlalaro, coaches at staff, at sa inyong management, sa inyong tiwala. Ang dati pong pangarap ngayon ay naisa katuparan na. Ang dati pong pinag-uusapan na nagsimula sa 6 na teams, ngayon ay 8 na. Samahan niyo po kami na palakihin, palawigin at mas marami pong matulungan ang UNTV Volleyball League. Good luck po sa inyong lahat. We believe in women empowerment. We believe in equality. We believe in sports and charity. But more than that, we believe in all of you. And thank you for being with us. Nagpapasalamat naman si Kuya Daniel Razon na siyang may konsepto ng natatanging liga ng public servants sa lahat ng mga sumaling team sa Season 2 ng UBL. Binigyan ng mga ito ng plaque of appreciation. Una ang ating pasasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang atin pong maisagawa ang ganitong aktibidad. Nagpapasalamat sa participation ng ating mga teams mula sa AFP, sa DFA, sa Judiciary, PNP, at sa Senate. At sama-sama din nating i-welcome ang ating 3 bagong additional teams, ang BFP, ang COMELEC, at ang SSS. Bilang mga public servants, alam ko po na sa puso ninyo ay ibig ninyong maipagpatuloy na makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. At isa ito sa ating mga paraan na ginagawa. Abangan ang susunod na game ng UNTV Volleyball League sa darating na Miyerkules, March 13, 2024 sa Paco Arena. Mapapanood pa rin ito ng live sa YouTube channel ng UNTV at UNTV Sports. Bernard Danis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nasungkit ng Filipino Olympian na si Carlos Yulo ang bronze medal sa floor exercise finals ng 2024 FIG Apparatus World Cup na ginanap sa Baku, Azerbaijan nitong Sabado, March 9. Nakamit ng Paris Olympics-bound Pinoy athlete ang ikatlong pwesto na may score na 14.366 points. Nakuha naman ng atleta mula Belarus ang gold, habang taga-Japan naman ang nakasungkit ng silver. Nananatiling pasok naman si Yulo sa gaganaping Paris Olympics sa bansang France ngayong taon. Nabigyang katuparan na ang kahilingan ng mga pulis sa Members Church of God International o MCGI na mapailawan ang ilang taon nang nakararanas o nararanasang dilim sa bahagi ng Camp Colonel Bonnie Serrano ng Masbate Police Provincial Office. Ang detalye sa ulat ni Jerry Galicia. Simula na maitatag ang Camp Colonel Bonnie Serrano dito sa Masbate, dilim ang nararanasan ng mga kawan ng Masbate Police Provincial Office dahil sa kakapusan ng mga poste ng ilaw sa kampo. Pagsapit pa lamang ng takip-silim ay madilim na ang paligid ng Camp Bonnie Serrano na tinutuluyan ng mga kawani ng Masbate PPO. May mangilan-ngilan na ilaw sa mga building subalit hindi ito sapat upang mapaliwanag ang buong perimeter ng kampo. Simula po nung dumating ako dito, as in, malungkot pa talaga dito paggabi kasi kukunti lang ang ilaw. Kung saan po ang may building, doon lang siya may ilaw. And dito po sa pathway na to talagang madilim. So nakakalungkot pag lumabas ka ng camp, na pumunta ka dito sa labas ng camp. As in, kukunti lang talaga ang ilaw na makikita mo. Ang mga pulis na nagsisilbing security tuwing gabi nahihirapan din sa ginagawang pagbabantay sa lugar dahil madilim ang paligid. Hirap talaga pag madilim ang mahina ang visibility. Kasi nagre-rely lang kami dito sa mga ilaw na na naka-install. Pag lalo na kung brown out at walang power, yun talaga hirap. Kaya may mga gamit kami dito, mga flashlights pang liwanag sa mga dumadaan. Ang Provincial Director na si Police Colonel Liam Van de Velde nabanggit ang problema at agad inilapit nang minsan dumalaw ang Members Church of God International o MCGI sa kampo. Madilim talaga dito nung paggabi kasi wala talagang ilaw except itong nakikita nyo na ilaw na nandito sa basketball court. Other than that, yung nasa front na lang ng ating kampo. Pero pag pumasok ka dito, ang makikitang ilaw na lang ay yung mga ilaw na nasa loob ng building. Hindi ko talaga ma-recognize yung mga nakakasalubong ko paggabi dito. Kung naglalakad man o unless na naiilawan sila ng sasakyan, saka ko lang ma-recognize. Ang matagal ng kahilingan ng mga alagad ng batas, agad naman tinugunan ng MCGI matapos ang isinagawang paglagda sa Memorandum of Understanding kasama ang PNP at UNTV. 23 solar lamp post ang itinayo sa buong Camp Bonnie Serrano katulong ang mga kawan ng pulisya. Ngayon na may ilaw na siya, makikita mo na parang naging lively yung kampo at saka kumbaga makikita mo na yung mga naka-duty talagang maayos silang nakakapag-duty dahil maliwanag na. Sa mga kapatiran po ng members of Church of God International at ang UNTV, buong puso po ako nagpapasalamat, pati na rin po ang ating mga kapulisan dito sa Masbate PPO. Samantala, kagabi ay isinagawa na ang ceremonial lighting na magkasamang sinaksihan ng mga kapatid sa MCGI at mga kawani ng Masbate Police Provincial Office. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 13 na nagsasabi, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya.
yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.